Isa na namang napakasaya at napagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang patuloy nating subaybayan ang atin pong programang ito ng Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang makakasama nyo para sa ilang minutong talakayan at kasama rin po natin walang iba kundi ang ating pong mabait at magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College. Itong aking partner ay talagang alam kong napaka-busy rin, subalit tayo natutuwa sapagkat ang kanyang pagnanais, ang kanyang puso ay gano'n na lamang para ang mga katotohanan ay madala namin sa inyo sa pamamagitan din ng banal na Espiritu. Maraming salamat sa iyo, Pastor, sa talento na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon na ginagamit mo sa ating gawain. So, kamusta ka na? Mabuti po, Pastor. Kami ay nagpasimula na muli sa pag-aaral sa ating paaralan at bagamat ang ating mga magulang ay nahihirapan na natustusan ang pangailangan ng kanilang mga anak, subalit patuloy na nagpapadala ng kanilang mga anak sa Kristiyanong Adventistang paaralan. At ako ay nagagalak na kanilang iginagapang at tinutustusan ang kanilang mga anak. We appreciate. Yeah, karamihan sa kanila ay nanonood ng ating programa. Pati yung mga nasa abroad ay nagiging, hindi lamang yung ating pagtalakay, kundi yung tayo'y kabahagi ng isang global na iglesia at sila ay pinagpapala, lumalago at nakikita natin na kasama nating nagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon. At isa pang bagay kung ating aalalahanin, nang magpasimula nga itong pandemya, hindi natin alam kung matutuloy nga itong school year na ito. Subalit napakabuti ng Panginoon, ang ating mga leaders sa ating paaralan ay kanyang pinatnubayan. At sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pakikisama, ngayon matatapos na itong school year. Ilang buwan na lang. So purihin po ang Panginoon at marami pong salamat mga kapatid sa patuloy ninyong pagdadala ng inyong mga anak sa atin pong paaralan na pinapahalagahan natin ang Kristiyanong edukasyon. Muli po, sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, mga taga-suporta ng Hope Channel Philippines, kami po dito sa Oras ng Pag-aaral ay nagpapaabot ng pasasalamat at ganun din ng pagbati sa inyong lahat. Lagi pong kasama kayo sa amin pong pananalangin. At sa pagkakataon pong ito, tayo ay nasa ika-10 ng lesson o lesson 10 dito sa ating talakayan na ito ay mula dito sa ating ginagamit na Bible Study Guide. At yamang matatapos na po itong trimestreng ito, akin pong hinihiling sana na para sa bagong trimestre, kung kayo'y wala pang kopya, ngayon pa lamang po ay magkaroon na sana kayo ng kopya nito para meron tayong susubaybayan. Dito po sa Lesson 10, ang pamagat po ng ating pag-aaralan o tatalakayin ay paggawa ng imposible. Napakaganda ng pamagat, paggawa ng imposible. May mga bagay sa lupa pong ito na kung isipin mo ay tila imposibleng magagawa. Katulad na lamang ng isang taong magsasakripisyo alang-alang sa ikabubuti ng iba na handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Subalit, hindi ito naging imposible sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Diyos ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi rin po imposible ang isang tao'y mapalaya sa kasalanan kung tatanggapin niya ang Panginoong Hesus na kanyang tagapagligtas. Ngayon, sa ating pong talakayan, ating pag-uusapan ang tila hindi kapanipaniwalang pangyayaring hinulaan daan-daang taon ang lumipas, subalit ito po ay nangyari. Kaya lang ang tanong, bakit tila hindi ito naging katanggap-tanggap kahit sa itinuturing na bayan ng Diyos? Ito po ang ating pag-uusapan sa ating pong talakayan. Subalit bago po tayo dumako dyan, ating hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Ama na nasa langit, sa oras na ito, kami po ay muling sasalok ng karunungan mula sa inyong banal na kasulatan.
patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal. Maranasan namin ang pangunawa, pag-ibig, at ang pag-asa na maming makakamtan kung aming isa sa kabuhayan ang mga salita na inyong ipinahayag mula sa banal na kasulatan. Pahintulutan ninyo na kami ni Pastor Sabat na pangunahan ang pag-aaral na ito na may kababaang loob. Makita namin ang sakripisyong ibinigay ng aming Panginoong Hesus upang bayaran, tustusan ang aming kaligtasan. Maranasan nawa namin ang walang bayad na kaligtasan kung kami magtiwala sa Kanya, ngayon at magpakailanman, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ating pong tunghayan ang ating susing talata na masusumpungan sa Isaiah Kapitulo 53, ang talata po ay 5. Isaiah Kapitulo 53, ang talata po ay 5. Ang sabi po dito ay ganito: Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Narito ang isang napakagandang talata mula dito sa 53 ng Isaiah. Ang talatang iyong binasa, Pastor, ay ipinakita kung ano ang daranasin ng Mesiyas na ipapanganak, magkakatawang tao, mamumuhay sa balat ng lupa, na sa pagtatapos ng kanyang ministeryo sa balat ng lupa ay magdurusa, magbabata at magtitiis ng kamatayan at mga paghagupit at pag-alipusta ng mga tao dahil sa kabayaran ng ating kasalanan. Walang kasalanan siya, subalit tayo ang may kasalanan. Kinuha niya ang ating lugar. Papansinin natin, ang kapitulong ito ay chapter ng suffering Messiah para bigyan tayo ng pag-asa at katubusan sa ating mga kasalanan. At sa talangang ito ay nakikita po natin na para bang imposible magaganap ito kung atin pong pag-aaralan ang naging pagtanggap ng bayan ng Diyos. Subalit ang napakaganda rito, nagkaroon ng katuparan itong hula na sinasabi ng propeta Isaiah. At ating tingnan po paano nakita si Jesus dito po sa aklat na ito. Ayan, basahin natin ang talatang 4 hanggang 10 ng Isaiah 53. Isaiah 53, 4 hanggang 10. 53:4 hanggang 10. Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala man mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi. Pahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Narito, Pastor, ang iyong mga talatang binasa ay description ng paghihirap at pagbabata niyong tinatawag nating Mesiyas na ipinangako na siyang magdadala ng kaligtasan para sa bayan ng Diyos. Dito mapapansin natin na physical, emotional, at yung tinatawag nating psychological na paghihirap ay naririto. Bakit? Kasi ipinasan sa Kanya
yung ating mga pagkakasala at mga pagsalangsang. Ipinakita rito yung karanasan ng ating Panginoong Hesus, yung 1 week bago siya mamatay. Ito yung description nito, yung tinatawag nating Passion Week sa mga tala ng mga ebanghelyo ay naglalarawan at ipinakita sa mga pangungusap na pagbabata, paghihirap at pagdurusa noong lingkod ng Diyos na ipinakita rito. Ayan, so nakita po natin yung kung paano dinitalye ng propeta Isaias itong tungkol sa gagampanan nitong lingkod na ito. Parang nakita ko, Pastor, at nararamdaman ko na itong ng ating propeta Isaias ay mayroong malalim na relasyon sa kanya kung bakit ganito yung kanyang paglalahad. Dahil tingnan po natin kung ano yung mga prinsipyong espiritual na nilalarawan dito na nararapat nating maisakabuhayan. Unang-una sa lahat, pansinin natin na inulit-ulit na yung kanyang pagdarusa ay para sa atin. So, tanggapin natin na yung kanyang sakripisyo ay para sa atin. Unang prinsipyo, Pastor. Ikalawa, ito ay vicarious. Ang ginagawin dito ay vicarious. Ito ay para kunin ang ating lugar. Wala tayong kaligtasan, tayo dapat ang maparusahan, mahagupit, at mamatay at magbata, subalit kinuha niya. So, substitutionary, Pastor. So, ang ibig sabihin ay tanggapin natin, angkinin natin yung substitute na pagdurusa ng ating Panginoon bilang kabarayan ng ating mga pagkakasala at pagsalangsang. Yan, napakagandang prinsipyo na angkinin natin yung kanyang ginampanang pagdurusa. Hindi gagayahin. Hindi natin, kasi ginagawa ng iba, gagayahin din. So pagka sinabi nating angkinin, ano ang ibig sabihin natin doon? Pag sinabi nating angkinin, Pastor, ay i-avail natin na yung ginawa niya ay para sa atin. Yan. Ang ibig sabihin ay hindi na dapat nating ulitin. Kasi nagbata na siya, binayaran niya na yung ating mga kasalanan, layuan na natin yung pagkakasala at tanggapin natin na sa bawat pagkakasala, yung kanyang paghihirap ay sapat na kabayaran para sa ating mga pagsalangsang. Ayan, so napakagandang katotohanan ito, mga kapatid, na kung saan ginawa ng Diyos na posible na tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang nagliligtas sa atin. Hindi yung tinatanggap natin kung ano yung kanyang ginawa at ginagawa natin. Dinadagdagan pa natin. So, sapat na yon para tayo kanyang maligtas. Ngayon, nabanggit lamang din yung pagdurusa ng Panginoon. Kaya nga ito'y patula na isinulat ni Isaiah, yung suffering servant, yung tula ng nagdurusang lingkod. Bakit ba ito napakahalaga na kilalanin natin? Basahin natin yung pasimula. Ang banal na kasulatan ng isulat ni Isaiah, Pastor, hindi po may chapter at may verse. Kaya papansinin natin na ang perikope, ang tawag natin dito ay yung tumutukoy sa paghihirap ng ating Panginoon. Nagsimula sa Kapitulo 52, ang talata ay 13. Basahin natin, Pastor, yung 13 hanggang 15. Ang sabi dito, narito ang lingkod ko ay gagawang may karunungan. Siya'y mabubunyi at malalagay sa mataas at magiging napakataas. Kung paanong marami ang natigilan dahil sa iyo, ang kanyang mukha ay napakakatuwa kaysa sa kanino mang lalaki at ang kanyang anyo higit na kumaktuwa kaysa mga anak ng mga tao. Gayon siya ay magwiwisik sa maraming bansa. Ang mga hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig dahil sa kanya, sapagkat nang hindi sinaysay sa kanila ay kanilang makikita at ang hindi nila narinig ay kanilang maunaw. Ayan, mapapansin natin na dito ay inintroduce yung lingkod ko. So ito yung servant na maglilingkod. Paano siya maglilingkod, Pastor? Ibibigay niya ang kanyang sarili bilang kabayaran sa kasalanan ng tao. Yun ang paraan ng kanyang paglilingkod. At dito mapapansin natin, Pastor, na ang aklat ng Isaiah ay tinatawag nating Messianic Book of the Bible sa Lumang Tipan. Nang ibig sabihin, ang sentro nito ay ang mga hula tungkol sa kapanganakan, ministeryo at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ang mga talatang 13 ng 52 hanggang 12 ng 53 ay ipinakikita
ang kagandahan ng Ibanghelyo at ang sentro ng Ibanghelyo ay ang pagdurusa, pasakit at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang ipinakita ni Isaiah na wala sa ibang mga sumulat ng banal na kasulatan. Ayan. So, interesado tayo dito sa tulang ito ng pagdurusa ng lingkod. Ngayon, paano ba natin ipapaliwanag ito lalo na paano natin maididiin ang tulang ito? Ayan, kagaya ng iyong sinabi, Pastor, ito ay isang tula. Ito ay poetry, hindi ito narrative na istorya. Ipinakita nito, napapansin natin sa talatang 2 at 3, mapapansin natin, Pastor, yung pinagmulan noong tinatawag nating yung lingkod ng Panginoon. Basahin natin, Pastor, talatang 2 at 3. Saan siya nagsimula? Ng 53. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Ayan, pansinin natin, Pastor, na walang kagandahan. Now, there is no beauty. Alam niyo, maraming mga nagpipaint sa ating Panginoong Hesus na pogi, magandang lalaki. Pero dito, Pastor, yung feature nitong suffering servant ay walang kagandahan. Ang ibig sabihin ay puros yung mga latay, mga bugbog, at yun ang makikita mo dito sa description na ito na ipinakikita ng aklat ng Isaiah, lalong-lalo na itong tula na ipinakikita rito. Sa talatang 4 hanggang 6 ay mapapansin natin na siya ay pinarusahan bilang punishment. Isang parusa, hindi naman para sa kanya, kundi para sa atin. Very, very important. Pinarusahan siya, hindi dahil siya ang nagkamali, kundi tayo ang nagkamali. Talatang 7 hanggang 9, ipinakikita nito yung pagbaba niya hanggang kamatayan. So, ang ibig sabihin, dinala siya at inilibing kasama ng libingang hiniram mula sa mga mayayaman. At talatang 10 hanggang 12 ay makikita natin yung muling pagbangon niya, pag-akyat, bilang isang gantimpala sa kanyang pagtatagumpay sa sakripisyo na kanyang ipinakita. Ito ang larawan na ipinapakita ng kapitulong ito na tula mula sa Isaiah 53. Praise the Lord. Napakaganda po talaga nitong pagpapakilala ng tulang ito. Biro ninyo, mula sa pagkamababa ay siya itinaas ng Diyos upang ang lahat ay kilalanin siya bilang isang Panginoon. Ngayon, sa pagdurusang ito ng lingkod ng Diyos ay paano naman natin ito may tutulad sa nakita natin tungkol sa kay Jacob? Kay Job. Pansinin natin sa Job 2:12. Bakit natin binabanggit ito? Dahil gusto nating idiin, Pastor, ang isang napakahalagang punto. 2:12. Walang kasalanan ang ating Panginoong Hesus nang siya ay magbatat naghirap sa ating mga kasalanan. Job, Kapitulo 2, talatang 12. At nang kanilang itanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo, ay hindi siya makilala, kanyang inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyak at hinapak ng bawat isa sa kanilang kani-kaniyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Narito, Pastor, mapapansin natin na lang dalawin si Job ng kanyang mga kaibigan, nakita nila na wala naman siyang mga pagkakamali kasi akala nila na ang mga nangyaring trahedya sa kanya, namatayan siya ng 10 anak, na ninakaw at sinamsam at pinatay ang kanyang mga lingkod at nagkaroon siya ng karamdaman, ay kabayaran ng kanyang pagsalangsang. Pero papansinin natin, Pastor, na dito walang kasalanan, inosente si Job, pero pinahintulutan ng Diyos na subukin siya ng diablo. So, mayroong parallel na ating makikita. Ang pagdurusa ng ating Panginoong Hesus at si Job ay pinahintulutan ng Diyos para ipakita na may nagsasaper dahil mayroong gustong ituro ang Diyos na mas malalim na leksyon, at yun ay ang pagtitiwala sa Kanya, at doon naman sa sakripisyo ni Kristo ay kabayaran ng kasalanan ng iba na kinuha ng Mesiyas na tagapagligtas. Ayan, so napakaliwanag po mga kapatid at mga kaibigan na ang
ating Panginoong Hesus at ganoon ni si Job ay nagdusa hindi dahil sa meron silang kasalanan, kundi dahil sa nais nilang ipakita na tayo sa kabila ng mga pagdurusa, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ngayon, ano ang diin naman o ang emphasis naman ng mga katanungan na sinabi sa Isaiah Kapitulo 53, talatang 1? Ayan, pansinin natin. Pakibasa, Pastor, ang talatang 1. Ito isang tanong. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ayan, ito ay tanong ng babasa ng aklat. At ang tinatanong ay yung mananampalataya at hindi nananampalataya. So dalawa ang object nito. Sinong maniniwala? So meron yung naniniwala at meron ding hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo nang siya ay magkatawang tao, pinahirapan, nagbata hanggang mamatay at mailibing at muling bumangon mula sa mga patay. Ito ay nagdi-distinguish kung anong grupo ka. Ikaw ba yung naniniwala o yung hindi naniniwala? So sa tayo na mga kaanib ng iglesia, dapat naroon tayo sa pagtitiwala na siya ang ating Mesiyas na nagbayad ng ating mga kasalanan. Para naman doon sa mga hindi pa naniniwala, inaanyayahan kayo na tignang muli ang sakripisyo ng ating Panginoon. Hindi para gayahin, kundi para i-apply sa ating mga personal na buhay ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya pala sa ating mga pangangaral ay atin na binabanggit at tayo nagkakaroon ng mga apila na kung saan sinasabi natin na gusto mo bang maranasan ang pagliligtas ng Diyos? De kung gusto mong maranasan, magtiwala ka at manampalataya ka sa Kanya. O sa isang maikling salita, para bang sinasabi ng propeta Isaiah, gusto mo bang maranasan ng kaligtasan? Tanggapin mo ang ulat na ito. Ngayon, ano ang pag-asa, mga kapatid, na mayroon tayo sa kabila ng ating mga nakaraang kasalanan at kabiguan? Napakagandang katanungan, Pastor. Talatang 6 ng 53. Tayong lahat na gaya ng mga tupay na ligaw, tayo tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Napansin po ba ninyo, ang ginamit doon ay tayong lahat. Ito'y ini-involve yung nananampalataya at hindi nananampalataya. Nang ibig sabihin, ipinasan sa ating Panginoong Hesus. Hindi ikaw ang nagdala ng bigati ng ating mga kasalanan, kundi siya ang nagpasan dahil ibinigay sa kanya yung bigatin ng ating mga kasalanan. Ito yung pag-asa sa ating mga kasalanang nakalipas at ginagawa pa. Tumigil tayo sa pagkakasala. Dahil sa every time na tayo magkasala, pinapadala sa ating Panginoong Hesus ang dalahin para bayaran ang ating mga kasalanan. Maganda talaga itong katanungang ito, itong bagay na ito na nagsasabing ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ang tanong ay, bakit ito ipinapasan sa atin? Dahil ito daw yung sumusubok ng pag-ibig ng Diyos na pinili niya ang Kanyang Mesiyas na magdusa. Ngayon, ang tanong na naman doon, Pastor, ay bakit? Bakit niya pinili ang Kanyang Mesiyas na siyang magdusa? Bakit? Kasi siya yung tanging daan para yung lingkod, yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, Pastor, siya yung lingkod na intended na gumanap ng kalooban ng Diyos. Yes. So, at isa pang nakikita ko po dito, dahil siya rin ang siyang makaabot nung mga hindi maabot. O hindi natin kakayanin. Hindi natin kaya. Oo, tanging siya lamang ang makakaya nito. At ang napakagandang pabalita, sa pamamagitan niya, yung hindi natin kaya ay ngayon ay kaya natin. Kaya nga, ito ay ginawa niyang posible ang imposible para sa atin. So ngayon, ano naman ang inilarawan ng Isaiah 53:3 hanggang 9? Maaring basahin natin muli, Pastor, dahil ito lang namang kapitulo ang ating pinag-aaralan sa sandaling ito. Siya hinamak at tinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kasakanilang mukha ng mga tao, na siya hinamak at hindi natin hinalagahan siya.
Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinilamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang mga latay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupay na ligaw, tayo tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinilamhati ay hindi nagbuka ng Kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapigatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanilang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Narito, ang mga talatang binasa ni Pastor Sabat ay naglalarawan ng dalawang grupo. Meron yung siya, ang tinutukoy ay ang Mesiyas, ang ating Panginoon, tayo. At siya na walang nagagawang kasalanan, tayo may mga nagagawang kasalanan. So yung description ay narito. Mapapansin natin, Pastor, na tuwing tayo ang nagkakamali, sino ang pinarurusahan? Pinarurusahan ay ang ating Panginoong Hesus. At mapapansin natin na nagpakababa siya. He humbled himself, even in suffering. Pero tayo, nagmamataas tayo sa ating mga So may contrast na ipinapakita dito sa mga talatang iyong binasa. Pero itinuturo lamang na dahil sa kanyang pagpapakababa at pagsunod hanggang sa kamatayan, nagkaroon tayo ng pag-asa. At kung makikita natin mga kapatid, dito sa ating binabasa, habang aking binabasa, palaging pumapasok yung katanungang bakit? Ayan, bakit? Puro bakit ang ating may tatanong. Kaya katulad na lang halimbawa ng bakit bahagi ng kalooban ng Diyos ang pagdurusa ng lingkod. Bakit? Ayan, basahin natin, Pastor, ang talatang Gs. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya at inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalagos sa kanyang kamay. Ayan, so kinalulugdan ng Diyos. Ang tanong ay, paano ito ipinaliwanag ng mga manunulat ng Bible? Itong talatang ating mga pinag-uusapan. 2 Corinto 5:21. Tanungin natin si Apostol Pablo, Pastor. 2 Corinto 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran. Narito, Pastor, kay Pablo ay mapapansin natin, kay Apostol Pablo, na yung hindi nakakakilala, hindi nakakagawa, at di man lang nakaisip ng kasalanan, ay nagdusa para sa atin upang ikaw at ako magkaroon ng katwiran mula sa Diyos. Ito ang pagkaunawa kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang kanyang servant o ang kanyang lingkod na magdusa para sa atin. Amen. At dito po sa ating tinatalakay at maging dito sa ating Bible Study Guide, ipinakita ng propetisa na si Ellen White ang larawan ng isang lingkod ng Diyos kung paano niya binata ang ating mga kasalanan. Ang sabi niya ay ganito, sa God's Amazing Grace, ano ngang halaga ang binayaran para sa atin? Masdan ang krus at ang biktimang nakabayubay doon. Masdan yung mga kamay, tinusok ng malupit na mga pako. Masdan ang kanyang mga paa, ikinabit ng mga pako sa punong kahoy. Pinasan ni Kristo ang ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan. Yung pagdurusa, yung matinding paghihirap ay ang halaga ng iyong katubusan. So, ibig sabihin, tayong lahat, ang lahat ng ating mga kasalanan ay napunta kay Kristo doon sa krus. Ngayon, anong sinasabi sa atin naman ng propeta Isaias tungkol sa kung gaano kasama ang kasalanan at kung gaano tayo kamahal na ng Diyos na gagawin niya ito para sa atin
kahit na ano pa ang katumbas. Ayan, mapapansin natin, Pastor, na ang kasalanan ay gano'n na lamang na naghiwalay sa atin. Kung babasahin ninyo, Pastor, sa 59:2 ng Isaiah, ano ang ginawa ng kasalanan? Kung bakit kinakailangang merong magbata at magdusa? 59:2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayan. So, narito, Pastor. Ano ang ginawa ng kasalanan? Pinaghiwalay tayo, napalayo tayo, alienated tayo. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya nais na tayo'y forever na mawala at mawaglit sa Kanya. Pinahintulutan niya na ang kanyang anak ay magbata, maghirap upang mapalapit tayo, i-reconcile na muli. Maganda yung concept na reconciliation mula sa aklat ng Isaiah. Ito ang naging malaking kabayaran ng ating kaligtasan. Ang anak niya na walang kasalanan, siya ang naparito, nagbata, naghirap, at nagsakit upang ikaw at ako ay muling mabalik sa ugnayan. Di tayo mapalayo ng lubusan sa ating Panginoon. At isa pang dapat nating maunawaan, Pastor, na ating nakilala kung ano ang siyang idinudulot ng kasalanan sa buhay natin na tayo napapalayo sa Diyos, pero gusto rin nating maidiin natin kung ano ang katumbas nito. Ang sabi ng ganoon, gagawin ng Diyos kahit ano pa ang katumbas nito. Tama yun, Pastor. Dahil na-bankrupt ang langit. Sabi nga noong ibigay niya ang kanyang anak na magsakripisyo para sa atin. Dahil, ano ang halaga? Gusto ko yung sabi ni Mrs. White Pagka titingnan natin kung ano ang ating halaga, tingnan natin ang nakabayubay doon sa Kalbaryo. Yun ang halaga kung gaano tayo kamahal ng Diyos. The value of each one. Hindi po pangkalahatan, kundi bawat isa sa atin, mamamatay ang ating Panginoong Hesus at natdusa kahit na iisa lamang ang nagkasala. Amen. Alam ko napakahalaga nito na dapat natin na matutuhan dahil narito ang ating pag-asa sa ating pamumuhay sa sanlibutan ito. Dahil alam natin lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay panandalian lamang. Maging ang ating sitwasyon ngayon o ang kalagayan ngayon, hindi natin alam kung ano ang darating sa hinaharap. Subalit tayo'y nalulugod at nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus upang tayo magkaroon ng tanging pag-asa na mapanghahawakan anuman ang ating kahihinatnan sa hinaharap. Subalit, napakaganda mga kapatid, kung hindi man natin nakikita kung anong mangyayari sa hinaharap, yung tayo ay makatiyak. At ang katiyakan ay sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, tingnan po natin ito. Ano ang ibig sabihin naman na ang buhay ng lingkod ay isang handog para sa kasalanan? Ayan, yung pangungusap na yung binanggit, Pastor, ay galing sa versikulo 10 ng 53. Tunghayan natin, Pastor. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka inyong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalagos sa kanyang kamay. Pansinin natin, Pastor, yung pangungusap na yung binanggit, gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Ano ba yung concept ng paghahandog? Maaalala natin na sa lumang tipan, pag ang isang tao ay hihingi ng kasalanan, Pastor, siya ay magdadala ng handog. Pansinin natin ang isang tagpo sa Leviticus 6, 4 hanggang 7. Leviticus 6, 4 hanggang 7. Ay mangyayari nga na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isasauli niya ang ninakaw o ang nakuha sa pagpigati, o ang nahabiling inihabilis sa kanya, o ang bagay na nawala sa kanyang nasumpungan, o anumang bagay na kanyang sinumpaan ng kabulaanan, na isasauli niyang buo at daragdagan pa niya ang ikalimang bahagi niyaon sa may-ari, ibibigay niya sa araw na
pagkasumpong sa kanya na siya'y may kasalanan. At dadalhin niya sa Panginoon ang kanyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga at ibibigay sa serdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala. 7. Talatang 7, at itutubos sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon at siya'y patatawarin tungkol sa alinmang kanyang nagawa na kanyang pinagkasalanan. Narito ang isang example, Pastor, ng isang taong nagnakaw o kumuha ng anumang bagay. Unang-una, ibabalik niya yung kanyang ninakaw at magbibigay ng handog na tupa na walang kapintasan na siyang papatayin at magiging kabayaran. Pantubos. Ginamit yung salita rito, pantubos sa kanyang mga kasalanan. Ipinakikita rito na merong mamamatay in his behalf. Kaya nga merong sakripisyo na handog na ibibigay na kukuha ng kanyang lugar. Hindi siya ang mamamatay, may mamamatay na kukuha ng kanyang lugar. Ito ang ipinapakita dito sa Isaiah 53 na ang kanyang kaluluwa ay isang handog, referring to sa ating Panginoong Hesus na naghandog ng kanyang sarili para bayaran ang ating mga pagsalangsang at kasalanan. Amen. Alam niyo kung ito lamang ay naunawaan ng bansang Israel, ng bayan ng Diyos dito sa sinasabi ng propeta Isaias, ito'y magiging kanilang kaaliwan. Dahil ipinakikita po talaga dito yung sapat na magiging kabayaran o yung bayad pinsala para sa kanilang mga kasalanan na nagawa. Subalit, atin pong tingnan ang ilan pang mga aspeto sa Isaiah 53:7 hanggang 9 tungkol sa natupad na katapusan ng buhay ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang tala ng unang sumulat ng Ebanghelyo. Mas maikli kasi yung kay Marcos, Pastor. Hindi si Mateo ang unang sumulat, kundi si Marcos, Kapitulo 14. Kapitulo 14, ang talata ay 53 hanggang 15:46. At dinalas nila si Jesus sa dakilang saserdote at nangagpipisan sa kaniya ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda at mga eskriba. At si Pedro'y sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote at nakiumpok siya sa mga punong kawal at nagpapainit na ningas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya ipapatay at hindi nangasumpungan. Sapagkat marami ang nagsaksi ng kasinungalingan laban sa kanya at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangatugma. At nagsipagtindig ang ilan at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi, narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gagawa ng mga kamay at sa loob ng 3 araw itatayo ko ang ibang hindi gawa ng kamay. At hindi sa pag-aayon man ay hindi rin nagkakatugma ang patotoo nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote, tinanong si Jesus na sinasabi, hindi ka sumasagot ng anuman. Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapat siya hindi umimik at walang sinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak na mapalad? At sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao at nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan at ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat siya'y dapat mamatay. At pinagsimulang luraan siya ng ilan at tinakpan ang kanyang mukha at siya'y pinagsusuntok. At sa kanya'y kanilang sinasabi, hulaan mo, at siya'y pinagsuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro, sa looban ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote, at pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinititigan niya siya at sinabi, ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus. Datapot siya'y kumaila na sinasabi, hindi ko nalalaman ni naunawa man ang sinasabi mo, at lumabas siya sa portiko at tumilaw kang manok. At nakita siya ng alilang babae at nagsimulang magsabing muli sa nangaroon, ito ay isa sa kanila.
Datapwat muling ikinaila niya at hindi nalaon at ang nangaroon ay nangagsabing muli kay Pedro, sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo. Datapwat siya ay nagsimulang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi. At pagdaka bilang pangalaway, tumilaok ang manok at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok nang makalawa ay kaila mo akong makaitlo. At nang maisip niya ito ay tumangis siya. Ayan, Pastor, ang mga tala na iyong binasa ay nagpapakita ng katuparan ng mga detalye at aspeto ng paghihirap ng ating Panginoon. Unang-una, hindi siya umiimik. Mapapansin natin. At voluntarily na ibinigay niya ang kanyang sarili. Natupad lahat itong mga ito. Yung mga pagdurusa, kasinungalingan, at pagdinayal ng kanyang mismong mga tao, naranasan niya. Ito'y katuparan nung mga ipinangako at hinulaan ni Isaiah sa 53 ng kanyang aklat. Ayan, so mga kapatid, itong mga aspetong ito ay nagpapakilala na natupad ang propesiya na sinulat ni Isaias. At dito nakita natin kung paanong ang ating Panginoong Hesus ay kanyang inangkin ng ang mga bagay na hindi natin kaya at tayo kanyang iniligtas. So, Pastor, itong mga ginawa ng Panginoong Hesus, bakit gano'n na lamang na hindi tinanggap ito ng kanyang mismong bayan? Ayan, nung matupad ito, papansinin natin, Pastor, na nagkaroon sila ng kakaibang concept ng Misaya. Remember, sa Isaiah ay kingly, ipapanganak na king, etc., etc. Pero nakaligtaan nila na merong isa pang aspect yung suffering Misaya. Bagamat binabasa at nire-recite ng kanilang mga pari at mga scribe at pariseyo itong mga ito, they miss the point. Akala nila spiritual lang, hindi totoong magdurusa yung tagapagligtas. Ito ang kaibahan. Kaya mapansinin natin, Pastor, alam nila ang kasulatan, subalit nang ito ay maganap sa kanilang karanasan at sa kanilang harapan, hindi nila tinanggap ito, bagkos ay hindi nila ini-apply yung katuparan sa ating Panginoong Hesus. Ito ang masaklap na nangyari sa bayan ng Diyos. Ang sabi dun sa 1 ay itinakwil siya ng kanyang bayan dahil hindi siya tinanggap na siyang Mesiyas na tumupad ng hula ni Propeta Isaiah. Ayan. So mga kapatid, kung pag-aaralan natin, ang aklat ng Isaias ay lubos nating makikilala ang ating Panginoong Hesus na siyang gumanap para mailigtas ang sangkatauhan. Alam mo, Pastor, nung ako ay naroon mismo sa lugar na kung saan ay sinasabi nila doon sa Jerusalem, kung saan dinalang Panginoong Hesus sa harapan ng saserdote at ganun din kung paano siyang pinahirapan. Pagka naroon ka pala sa lugar na yon, parang nabubuhay itong mga sinasabi ng banal na kasulatang ito. Subalit talagang marami pa rin na naiintindihan natin na tayo niligtas ng Panginoong Hesus. Pero yung ating pagtugon mula sa kaligtasan para bang tila taliwas sa paraan ng ating pamumuhay. Yan. So papansinin natin, Pastor, na bilang mga mananampalataya ay wala tayong bahagi doon sa sakripisyong kanyang ginawa. Huwag nating dagdagan yon. Kung minsan akala natin dahil tayo gumagawa ng ganito, ganyan, tumutulong at kung ano pa, ay nakikibahagi tayo doon sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Papansinin natin, totally, ito ay voluntary na gawain ng ating Panginoong Hesus at siya lamang ang kinalulugdan ng Diyos na magsakripisyo para sa atin. Ikaw at ako, hindi kinalulugdan pag nagsakripisyo tayo dahil ikaw mismo makasalanan na dapat tubusin. Yeah. At ito nga, nalalapit na ang Semana Santa. Semana Santa. So marami na naman tayong mapapanood na maaaring gumanap para magsakripisyo ng kanilang sarili, bagamat hindi natin alam kung ito ay papayagan dahilan sa umiiral na suliranin pa rin natin ng pandemya. Pero ang napakaganda rito na katotohanan na ating napakinggan, sapat na ang ginawa ng Panginoong Hesus para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, bayad na. Bayad na ang pinsala ng kasalanan na dinulot sa ating pambuhay. Na ganong ibinigay niya ang buong buhay niya para sa atin. So, Pastor,
dito sa ating mga talakayang ito, ano ang maiiwan ninyo para sa ating mga kasamang nag-aaral nito? Ang ating tinalakay ngayong linggo ay ang Kapitulo 53 ng Isaiah, Pastor. At mapapansin natin na dito, isinalarawan ang sakripisyo at paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Ito ay napakahalaga. Balikan natin ito. Ito ay antidote para hindi na tayo muling magkasala pa. Dahil nagsakit, nagpakahirap ang ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Huwag na nating pahirapan ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi dun sa Hebreo 6:4 hanggang 6 ay muli nating ipinapako ang ating Panginoong Hesus kung tayo'y nagkakamali ng mga mananampalataya. Sa tulong ng Diyos, magsikap tayo na huwag nang muling magkasala at ibahagi ito sa iba dahil ang kanyang kamatayan at paghihirap ay para sa lahat. Amen. At tunay nga nakahanga-hanga ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross para lamang tayo'y maligtas at maakay na bumalik sa Diyos. Mga kapatid, siya ang lingkod ng Diyos na kusang nagbata ang sa halip para sa atin ng pagdurusa at parusa, pero inako niya. Siya rin ang gumawa nito para sa atin. Ano ang ating magiging tugon sa Kanya? Bago po tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang awitin. You've sent His love more than you did before. I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I'd like to keep this memory in frames of gold and silver. Years from now, about the smile we've shared, but above all else, I hope you will come to know the Father's love. And when you see the Lord's face to face, you will hear Him say, "Well done." Jesus more when we go our separate ways, when this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more?
These moments, these memories, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na pasalamatan kayo sa walang hanggang pag-ibig na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, na iniligtas kami ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, na kung kami may nakakagawa ng pagkakamali, patuloy kayong nariyan para kami patawarin. Sana po, Panginoon, muli niyong tanggapin ang aming pagtatalaga, ang aming pagbabalik sa inyo. Patuloy ninyong linisin ang aming mga kasalanan at gawing karapat-dapat sa inyong harapan. Nawa ang magagandang halimbawang ito na ginawa ng Panginoong Hesus ay mapagyaman namin habang kami naglalakbay bilang mga Kristiyano sa sandaigdigang ito. At lubos po naming masundan ang kanyang mga paanyaya, ang kanyang mga turo, at masumpungan kaming tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. Nawa sana'y suguin ninyong banal na espiritu sa aming buhay, na laging nagtuturo sa amin para kami hindi maligaw, na nagbibigay sa amin ng liwanag na dapat naming lakaran upang aming lubos na mailapit at maranasan ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga prinsipyo at mga katotohanan na muling mapanghahawakan namin habang humaharap kami sa mga hamon sa sanglibutang ito. Tanggapin niyo pong muli ang aming pagtatalaga at inyong igawad ng basbas mula sa langit. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Sana po huwag kayong mawawala dahil napakagaganda pa ng ating tatalakayin dito sa aklat ng Isayas. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Pagpalain kayo ng Diyos.